Good morning, everyone. Our Mass intentions for today, December 10. Thanksgiving of Samuel M. Tunogan Jr. for passing the bar exam. Thanksgiving for the blessings and graces, protection and guidance of the Lumpines family and Alberto Fadrigo Jr. and family. For the guidance of the Holy Spirit and gift of wisdom to Jesame Nona Jonicio. For good health and protection of Emma Janela Chan and family. For the grace of healing and fast recovery to Donna Marie Encarnacion, Evangeline Mendez, Arnulfo Pastor, and Dalmacio Joso Aluhipan. For the repose of the souls of Eustaquio and Beatriz Castillo, Fernando Cabasan, Jaime Bungkasan, Edita Uy, Marieta Tuting, Doroteo Luveres, Ramon Enrique Salvani V, Rene Niever, Marvin de Lumpines, Rosalie, Roselina, Alberto, and Mamerta Fadrigo, Oscar Panagiton, the souls of those enlisted in our mass cards, and the souls in purgatory. Sa ikaduha nga Domingo sang Adbyento, mabatian naton ang panawagan ni Juan Bautista sa desyerto. Si Juan ang nag-aman sang mga tao sa pagbaton sang Mesiyas nga labi nga gamhanan sa iya kag magabautiso sa Espiritu Santo. Sa aton nga panahon, kabay pa nga pamatian naton ang panawagan ni Juan. Amanon naton ang alagyan sang Ginoo paagi sa paghinulsol kag sa pagbago sang aton kabuhi. Palihog magtindog ang tanan kag aton buligan ining santos nga misa.
Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sang aton Ginoong Jesucristo, ang gugma sang Dios nga Amay, kag ang pag-iupod sang Espiritu Santo, yara sa inyo tanan. Kagyaraman sa imo. Mga utod, kilalahon nato ng aton mga sala. Agud na mangintakos kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo. Tanan kita, nagakumpisar ako sa Dios nga makagagahom sang tanan. Kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa una-una, sa pulong, sa buhat, at sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagaampo ko kay Santa Maria Biren gihapon. Sa tanan nga mga angeles ka mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagagahom sang tanan. Kag sa napatawad na ang aton mga sala, tuytuyan kita niya, padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Maluoy ka sa amon, Kristo, maluoy ka sa amon. Maluoy ka sa amon, maluoy ka sa amon. Mga muyo kita, o gamhanan kag maluluyon nga Dios, sa amon pagsugata kay Kristo, hindi pagitugot nga magupang sa amon ang mga kabalaka nga langit nun, kundi nga suno sa imo kaalam, tuy-tuy kami sa iya, agud maambit namon ang iya himaya. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Jesucristo wala kagamon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Gikan sa libro sang paglugpay ni Isaías, mabatian naton ang pulong nga ginpatuhoy anay sa katawhan sang Huda nga gintapok. Ginpatawad na sila sa ila mga sala, kag makakari ang Dios sa pagluwas sa ila. Ining panagna sang maayong balita, mapamatud-an sa pagpangwali ni Juan Bautista. Balasahon gikan sa libro ni Isaías nga propeta. Mag-aman kamo sing dalan para sa Ginoo. Ang inyo Diyos nagasiling. Lipayang akon mga tao, lipaya sila. Paisuga ang mga tao sa Jerusalem. Singga na sila nga nag-anto sila sing malawig, kag ang ila mga sala ginpatawad na. Ginsilutan ko sila sing lubos tungod sa tanan nila nga mga sala. May isa katingog nga nagasinggit. Mag-aman kamo sing dalan sa desyerto para sa Ginoo. Hawani ang dalan sa desyerto para sa aton Diyos. Ang tagsa kanalupyakan, pagatampukan, ang tagsa kabukid, pagatapanon.
Ang mga kabakuluran, mangin kapatagan. Ang mga kudol-kudol, pagatapanon. Dayon ang himaya sang Ginoo, ipahayag. Kagang tanan nga mga tao, makakita sini. Ang Ginoo gid amo ang nagsaad sini. O Jerusalem, taklad ka sa isa ka mataas nga bukid. Ibantala ang maayong balita. O Sion, magsinggit ka sing tudo. Ibantala ang maayong balita. Maghambal ka kag hindi magkahadlok. Sugiri ang mga banwa sang Huda ngang ila Dios nagapakari. Ang Ginoo magakari sa paghari nga may gahom, nga ang upod sa iya ang mga tawo nga iya ginluwas. Magaatipan siya sang iya panong kaangay sang isa ka manugbantay. Tipunon niya sing tingob ang mga kordero. Kaguguson niya sila sa iya mga butkon. Tuytuyan niya sing mahinay ang ila mga inang. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Ipakita sa mo ng imo kayo, O Ginoo, kagiatag sa mo ng imo kaluwasan. Ipakita sa mo ng imo kayo, O Ginoo, kagiatag sa mo ng imo kaluwasan. Nagapamati ako sa ginasiling sang Ginoong Diyos. Naggasaad siya sing pagidait sa aton nga iya mga tawo. Matud gid nga handa siya sa pagluwas sang mga nagadungog sa iya. Kag ang iya'y maya magapabilin sa aton duta. Ipakita sa amon ang imo kaluoy, O Ginoo, kagihatag sa amon ang imo kaluwasan. Ang gugma kagang katutom magapag-updanay, kagang pagkamatarong kag pagidait magakitaay. Ang katutom sang tao magalambot sa ibabaw halin sa duta, kag ang pagkamatarong sang Diyos magatamud halin sa langit. Ipakita sa amon ang imo kaluoy, O Ginoo, kagihatag sa amon ang imo kaluwasan. Ang Ginoo magapauswag sa aton, kag ang aton duta magapatubas sing bugana. Ang pagkamatarong magauna sa Ginoo, kag ang magaman sang alagyan para sa iya. Ipakita sa amon ang imo kaluoy, O Ginoo, kagihatag sa amon ang imo kaluwasan. Ipakita sa amon ang imo kaluoy,
o Ginoong, kagihatag sa amon ng imo kaluwasan. Paagi sa estilo nga apoleptiko, ginpakita nga sa pagkarisang Ginoo, madula ang daan kag umalagi nga mga butang, kag magaluntad ang bag-o. Ang adlaw sang Ginoo hindi dapat kahadlukan, kundi hulaton nga may kalangkag, kaini adlaw sang kaluwasan. Balasahon gikan sa ikaduha nga sulat ni San Pedro nga apostol. Mga hinigugma ko, hindi ninyo pagkalimti ang isa ka butang para sa Ginoo. Wala sing kinatuhay ang isa ka adlaw ukon ang isa ka libo ka tuig. Para sa iya, ining duha pareho lang. Ang Ginoo hindi uyaya sa pagtuman sang iya ginsaad, suno sa ginahuna-huna sang iban. Sa baylo, mapainulubon siya sa inyo, kay hindi siya luyag nga ang bisan isa sa inyo malaglag, kundi luyag niya nga magbiya kamo sa inyong mga sala. Pero ang adlaw sang Ginoo magaabot subong isa ka makawat. Sa sadok nga adlaw, ang mga langit magataliwan sa dako nga kagahod. Ang tanan nga mga butang sa langit masunog kag malaglag, kag ang duta kag ang tanan nga yara sa iya magakawala. Tungod kay sa sini nga paagi pagalaglagon ang tanan nga mga butang, mangin ano bala kamo nga sahi sang taho. Ang inyong mga kabuhi dapat mangin balaan kag nahalad sa Dios, samtang nagapaabot kamo sang adlaw sang Dios. Buwatang inyong masarangan sa pagpadali siningang adlaw nga ang mga langit pagasunugon kag ang mga butang sa langit magatunaw tungod sang kainit. Pero ang Dios nagasaad sang bag-o nga mga langit kag bag-o nga duta, sa diin nagaluntad ang pagkamatarong kag amon ini ginahulat. Gani, mga hinigugma ko, samtang ginahulat ninyo ang ina nga adlaw, magmanginputli kamo kag wala sing dagta sa tumbagan sang Dios, kag magpakigidait kamo sa iya. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Magyaraman sa imo. Balasahon gikan sa santos nga ebanghelyo suno kay San Marcos. Himaya sa imo, O Ginoo.
Kini ang maayong balita na hanungod kay Jesucristo ang anak sang Dios. Nagsugod ini suno sa ginsulat ni Isaías nga propeta. Yari ang akon manugbalita siling sang Dios. Ipadala ko siya sing una sa imo, sa pag-aman sang imo alagyan. May nagasinggit sa disyerto, amana ninyo ang alagyan para sa Ginoo. Maghimo kamo sing tadlo nga dalan nga iya pagaagyan. Gani si Juan Bautista nagpakita sa disyerto nga nagabautiso ka nagawali sang iya mensahe. Amo ini ang siling niya sa mga tao. Bayain ninyo ang inyong mga sala, kag magpabautiso, kag ang Dios magapatawad sang inyong mga sala. Ang tanan nga mga taga-Judea kag mga taga-Jerusalem nagdugok sa pagpamati sa iya. Gintuad nila ang ila mga sala, kag ginbautisuhan niya sila sa suba sang Jordan. Ang bayo ni Juan bulbul sang kamelyo, kag ang iya paha panit, kag ang iya pagkaon apan kag dugos halin sa talon. Ang iya ginpahibalo sa mga tao amo ini, ang magakari nga ulihi lang sa akon, mas gamhanan pa sa akon. Sa bagay nga hindi gani ako takos magduko sa paghubad sang higot sang iya sandalyas. Ako nagabautiso sa inyo sa tubig, pero siya magabautiso sa inyo sa Espiritu Santo. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayo sa imo, O Kristo. Padayon kita nga nagatindag para sa pagsindi kang ikarwa nga kandila kang aduyento. Mga muyo kita. Amay sa langit, ang adlaw madali rin lang ang himaya sang imo anak magaiwag sang kadulom sang kalibutan nga nagahulat. Kabay pa nga ang pag-ibog sa kalibutanon nga mga butang. Hindi magupang sa amon pananawon sa kaalam nga nagapuno sang panghuna-una kang mga nakakita sa iya. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Kabay pa nga ang kapawa ni Kristo magdala sa inyo sang kalipay sang iya ginharian karon kag sa wala sing katapusan. Amen. Mga kabugtuan, kita padayon nga nagapanglakaten sa diyang panahon kang Adviento,
panahon kapag aman, panahon kapag preparar, kapag handa kang kaugalingin para sa pag-abot ng Ginoo. May sangka istorya bahin sa sangka babayi nga saan nga damgo nagpakita ang Ginoo. Andi nga babayi tama ka manggaranen kag saan ang damgo naghambal ang Ginoo nga ang Ginoo magabisita kana sa anang panimalay antes mag-abot ang Pasko kang pagkatawag kang atin nga Ginoo. Tiyang babayi pagkaaga tana nagbugtaw itaga pa kag ana nga umpisahan nga preparahan ang anang balay tungod hay maabot ang Ginoo kag magabisita kana. Ana gintawag ang anang mga surugoon sa balay, ang anang mga katimbang kagin palimpyuhan ang tanan nya ang bilog nga balay. Nagkontak patana kang manami gid nya caterer agad nya maghimo kadiyang menu para sa ana nga pagkaon kay magaabot jani ang Ginoo. Nagpatawag patana kang manami gid nya modista agad nya magpahimo kang ana nga bungga nga bayo ay maabot ang Ginoo. Nag-abot ang adlaw nga anang ginahulat kay amo diyang adlaw nga naghambal ang Ginoo nga magabisita kana. Nagpakita pagid ang Ginoo kana kanagambal hulat-hulat talang ako. Medyo malate ako kaabot kung ka Ginoo. Tapos pagkadura ka ng pananawan nga naghambal ang Ginoo nga hulat-hulat talang ako ay late ako maabot. May nabatian tanang nga nagapanuktok sa nang gawang. Dali-dali nang gibuksan ay kuna ay si Lord nang gidya, si Lord nang gidya. Sa anang pag-antisipar nga si Jesus gid man ang nag-abot. Pero sa pagbukas kang gawang nadismaya ang diyang babayi nga magaranen kay manakita tana nga sangka imol nga nagapanglimos sa sagwa kang ana nga pirtahan. Kapangayo kang bulig. Kuon kan diyang babayi ay beket ikaw ang bisita nga aking ginahulat. Halin dyan sa gawang ay karon mahiggaan ang aken gawang. Ipahalin na atong pulubi nga tao, atong imol nga tao nga nagakinahanglan kang limos. Pagkatapos ka pira ka oras antes mag tag-irigma na wala nga kaabot ang Ginoo nga to. Na ang special ko nga merienda wala makaon ay wala nga kaabot si Jesus. Ti antes magtag-irigma may nanuktok ruman sa anang gawang. Di dari na, wow, malunch gid si Jesus. Maya diyaran ang catering, diyaran ang pagkain. Gibuksan ang gawang, kag saan na pag nakita na ang ana nga inged balay, nga amo ang nagapanglibak ka na pirmi, nanuktok sa anang gawang, pagbukas nakita na, may one cow, sa anang imaw. Pwede ako anay kakiram, kang kwarta kanimo, ko na. Tungod hay kinahanglanan gid, agad ibakal ko lang kang begas ay wala kami titirigangan kadiyang adlaw. Kuon kadiyang babae nga manggaranen pagpasingkale diyan. Libaken mo ako, bantayan mo ako pirmi adlaw-adlaw, hay papangita to sa iba, ura ako ti pautang kanimo. Karaan na pa, no? Ginsinghalan na pa. Tapos balik ta na sa sulod, hay Lord, diin ron ikaw. Ramigron ang pagkaon nga diya, malunch rin kita. Wara si Ginoong Jesus nag-abot. Na siguro mamerienda lamang to karon sa hapon ron. Ay kuuna kay ina madelay. Antes mag-alas 3 sa hapon, no? Sa nagsiesta-siesta na turugan, nabugtawan na may kapanuktok pagid sa nanggawang. Ay, si Lord ron gid diya. Tapos pagbukas na kagawang, na nakita ang mga bata nga ridiyan sa binit sa mga karsada nakapangaruling. Wala pa sa tuno ang kanta. Nadugsan ang diyang malam nga bahay. Paglayas ka mo to na sagad ka mo kagahod. No? Libagan pa inyong mga boses. Hindi ka mo pwede sa tawag ng tanghalan. Wa ka mo to. Halin ka mo diya. Ay ang maabot si Jesus kadiyang adlaw. Sa kadugsan tiyang babae, nagsulod babae sa balay, lagbeng ng gawang, pungko na, diin kaw Lord, butigen ikaw. Diin kaw Lord, tama ikaw kabutigen, kuon mo, maliit lang ikaw, nagramigrang catering, sobra 10,000 pa kang gastos ka diya, andot wara angad ikaw mag-abot.
Sa nang katurugon sa kaagot na napakita pagid si Jesus sa nang damgo. Binuyayaw na si Jesus. Wara angad ikaw, wara ikaw mag-abot kun Jesus ka na. 3 ako ka beses nagpanuktok sa imong gawang. Ginbaton mo bala ako. 3 ako ka beses nga nagpanuktok sa imong gawang. Ginbaton mo bala ako. Imo dumduman na kung ano ang ginhimo mo sa mga kubos nga akin mga utod, ginahimo mo man kanaken. Mga kabugtuan, sa kadyang ikarwa nga Domingo kang Adbiento, sa pag-abot ng ating Ginoo, tana magapadara kang anang manugbalita, kang anang mensahero, agad ipahayag ka natin ang anang pag-abot. Nagsukod ini suno sa ginsulat ni Isaías nga propeta, suno sa ating Ebanghelyo. Yari ang akon manugbalita, siling sang Dios. Ipadala ko siya sing una sa inyo sa pag-aman sang imo alagyan. May nagsinggit sa disyerto, amana ninyo ang alagyan para sa Ginoo. Maghimo kamo sang tadlo nga dalan nga iya pagaagyan. Mga kabugtuan, may 3 kita kapunto nga aten pamalandungan. Una, ang Ginoo nagapadara kang anang manugbalita, kang anang mensahero, agad mas mapadalom kag mas manginhanda pagid kita sa anang pag-abot. Si Juan Bautista sa ating Ebanghelyo, manugbalita kang atin nga Ginoo, pero sa una, duro man niya mga tao ang wara makakilala kag nagbaton ka na, tungod kay pinasahi ang anang kabuhi, lain sa kinaandan kang tao. Kun kang atin Ebanghelyo, ang bayo ni Juan, bulbul kang kamelyo, ang iya paha panit, kag ang iya pagkaon apan kag dugos halin sa talon. Ay, amo diya ang manugbalita kang Ginoo? Tama ka, wirdo, lain sa kinaandan ang anang pagkabuhi. Hindi bala mga kabugtuan nga hasta sa tilad, amo diyang panimuot ng kalibutan. This is the trend of the world at the present. We experience difficulties right now in recognizing the messengers of the Lord because we are always attuned to what is common, what is convenient, what is pleasing. Kung anong maganda, kaaya-aya at gusto natin. Kapag hindi angkop sa paningin natin, kapag hindi kaaya-aya sa paningin natin, hindi yan messenger ni Lord. Iba ho ang Diyos, mga kapatid. Kapag dumadating katulad sa kwento, minsan ho, hinihintay natin ang Diyos na dumating sa muka at kawangis na gusto natin. Amo diyang gusto kang kalibutan. We create our own image of God according to the image of the world. Pero iba ho ang muka ng Diyos. The Lord, even His messengers, came to us by surprise. He is indeed the God in disguise. Ang hinihintay nating Diyos ay makikita at madadaman natin sa mga mukha ng kapwa, sa mga dukha, sa mga pulubi, sa mga batang lansangan, sa mga laylayan, sa mga pinag-iiwanan at iniiwasan ng lipunan, sa mga yaki at anubayan ng mundo. Ikaw, kamo, kita mga bugto ko kay Kristo, may kapasidad bala kita nga makilala si Jesus, ang anang mga manugbalita sa uyahen kang diyang kalibutan. Kagabi, ura ako kamahaan, ang akin nga classmate pa kang high school, nga friend ko sa doktor sa Manila, ang nag-chat na, Father, na nag-agtuman ikaw sa atin banwa, may anuhaw, may opening of lights ko no, kag may merrymaking sa plaza. Ay wara, dok ay titangad niya visit akin na rin sa may San Jose. Kung na, baw, Father, na, nag-follow ako rin online. Ay abaw na, grabe ang mga fireworks, yung mga palupok na, pirablaihan adang gasto ka to. Kung karay, gani, dok ge, miskan maridia pag opening kang ana ka munisipyo kag ana ka probinsya, abaw do ka tayo ang kalibutan nagalinagabong lang.
Kung kang doktor ko nga classmate na, mahal bayrian father, pira bayrian andang budget. Kung kuahay, gani, dok, kung tinipon ang budget, kaginimo lamang nga programa para sa gift giving, kadiya nga Pasko, mas may pulos pa. Nakilala bala natin ang uyahin kang Diyos sa uyahin kang kada isara? Do we recognize the presence of this God visiting us sa uyahin kang atin mga kabugtuan? Ikarwa nga punto, mga kabugtuan, once we recognize the face of the messenger, we have to listen to the message. Kang nag-abot ang diyang mensahero, ang manugbalita, dapat may kapasidad kita nga magpamati sa balita nga iginadara kan diyang manugbalita. Kapag natagpuan mo na at nakilala siya, huwag mo nang pakawalan at siya'y gawing kaibigan. To know means to listen. Huwag lang ho tayo salita ng salita sa ating bisitang darating, bagkus tayo din ay malahimik at makinig sa balitang ibibigay sa atin. Kuunanda, the world offers us a lot of voices na minsan nakakalito, nakakabingi, hindi mo alam kung ano ang tama sa mali, kung ano ang katotohanan at hindi. Minsan, nahihirapan tayong makilatis at mapakinggan ang boses ng Diyos. Bakit? Dahil masyado rin tayong maingay sa kaloob-looban natin. Puno din tayo ng mga ingay at malalakas ang ating mga sigaw dahil ang loob natin ay naghahanap din ng Diyos. We have to learn how to listen attentively, makinig na kasama ang puso, magpanilag kag magpamati nga kaimaw ang tagipusoon. Agad nga, may kapasidad kita nga makabatsyag, makapamalandong, makahinunanen, makapatikang kang kamayad para sa Ginoo kag para sa kalibutan. Di bala, kanagligat lang ang mga inadlaw, may bakil nga trahedya nga natabo diya sa ating probinsya. May kapasidad bala kita sa paghipos kag magpamati sa Dios. Ukon ang atin lang mga kuro-kuro, ang atin nga mga limag, ang atin mga sugid, ang atin gusto ipabutihag sa kalibutan. Namati man bala kita sa mensahe kang Dios kanatin tanan. Kahapon is supposed to be ang Christmas party sa seminaryo. And I received a message last Thursday, Father, kasubo naman niya ipahayag ng ating Christmas party ready sa seminaryo is canceled or postponed because of the tragedy na natabo. Kay isara ka mga seminarista nga napatay rudyan man sa seminaryo nagauli agad mag-undergo kang ana nga formation. Ang taga Iloilo nga seminarista kang missionary catechist of Corpus Christi. Namati bala kita sa Dios. May kapasidad bala kita nga magpamunang kag maghipos agad mabatian natin ang mensahe kang Dios kanatin. Ukon ka isa nalipat kita kay nangin magahod kita sa atin kaugalingin, nangin magahod ang kalibutan, kagwara kita ti kapasidad sa pagpamati sa Dios. Katapusan niya punto, ikabuhi ang maayong balita nga ginadara kang manugbalita. Ano ang diyang balita nga ginapaambit ka natin tanan? Balita kang paghari kang Dios, balita kang pagpakig-imaw kang Dios ka natin. Pero paano kita magpreparar kandyang paghari kang Dios ka natin? Naliparehas kita kandyang babae nga manggaranan sa atin istorya. Nga andyang babae, anaging tawag ang tanan, agad niya magpartisipar sa pagpanglimpyo. Magpartisipar sa paghimos. Pero ano ba lang dapat natin limpiwan taghimusen sa diyang panahon kang Adviento? Agad nga takos kita nga batunon ang diyang pulong nga mangintaw kag mag-imaw ka natin.
Kung kaisa, do tag-iya rin ikaw kang anteko, kang imo balay, nabuta lamang kang sulo. Pero ang imong tagipusoon, madalam sa pagpaabot kang Ginoo. Kung kaisa, nabuta kang puni imong balay, buta kang regalo ang idalom kang imong Christmas tree. Pero ang imong tagipusoon, wara ti lugar, agad batunon ang Dios. Kung kaisa, nawili na lang rin kita sa mga ginapaabot ng kalibutan. Kailan ibigay ang aming Christmas bonus? Kailan ibigay ang 13-month pay? Sino ang makater sa Christmas kalaman? Mapalitson bala ako o kung hindi? Mahal ang baboy, letson belly na lang. Nawili kita sa diyang mga preparasyon, pero ang pamangkot karon sa diin ang aten tagipusoon, agad niya preparahan sa pag-abot kang Dios. Kuun sa Ebanghelyo, may nagsinggit sa disyerto, amana ninyo ang alagyan para sa Ginoo, maghimo kamo sang tadlong nga dalan para sa iya, nga iya pag-aagihan. Gani si Juan Bautista nagpakita sa disyerto, nga nagabautiso ka nagawali sang iya mensahe. Amo ini ang siling niya sa mga tao, bayain ninyo ang inyo mga sala, kag magpabautiso, kag ang Dios magapatawad sang inyo mga sala. Diba? Advent is New Year for the church. Kapag New Year, kailangan bago. Kasi nga, new. Meron ba tayong bagong puso para kay Jesus? Meron ba tayong bagong buhay para kay Jesus? Kabay pa, nga ang darwa pa ka Domingo nga mag-aabot, darwa ka simana nga mag-aabot, may preparasyon kita sa pagbaton kang sakramento kapag kumpisar, agad maula natin ang tanan sa Dios, agad malimpyo ang ating tagipusoon sa pagbaton ka na sa kadiyang nga Paskwa. Hindi ang tanan niya pisikal, ang tanan niya material ang ginapreparahan, kundi ang atin tagipusoon. Ang tanong, kaya mo bang magbago ng iyong sarili sa puso, sa salita at sa gawa, upang maging karapat-dapat tayo isang tahanan ng Diyos sa darating na Pasko? Kung ikaw, number 1 nga marites sa inyong lugar, abaw pagbaguran, hindi magkabuhi sa kabuhi kang kutso-kutso, kundi sa kabuhi kang kamatuoran. Kung ikaw dalok kag sungak-sungak, abaw magmangin maalwan kag mabinuligan sa iban. Kung ikaw tahor kag kurap, abaw magbag-o nga mangin honest, tampad kag masarigan. Kung ikaw wara nagapalangga kag tama ka maiya-iyahan o kung selfish, abaw islidya kag pagpamalangga kag pagpakig-imaw sa iban. Kilalaha ang Dios sa uyahen kang imong isig katao. Tapana ang dalan nga lubak-lubak kang imong kabuhi. Tadlenga ang mga tiko kag liko nga mga panghina-hina. Kid-ana ang kabuhi nga dapat nagakasanto sa tagipusoon kang Dios. Mga kabugtuan, ayaw magkahadlok. Batuna kag pamatii ang manugbalita kang Dios. Agad bukas ikaw sa pagbaton kang pulong nga mangintaw sa mag-aabot nga Paskwa. Kabay pa nga ready kita. Sa Sabado, umpisahan rin natin ang Misa de Gallo, ang simbang gabi. Hindi lang dyan agad mangayo kapabor sa Diyos, kaya kumplituhin ang 9 na araw. Mag-aman kita nga nalimpyuhan ang atin kabuhi. Mag-aman kita nga natapan ang tanan, kag natadleng ang tanan. Agad niya mabato natin tana sa ginapaabot natin nga Paskwa. Kabay nga ang Ginoo, magbulig ka natin. Kabay nga ang Eucharistia nga atin pagabatunon, mag-inspirar ka natin sa diyang kabuhi, kag paghandem kang pagkamataring. Amen. Magtindig kita, kag atin ipahayag ang atin nga pagtuo. Nagatuo ako sa Dios, Amay nga makagagawom sa tanan, magbubuhat sa langit kag sang duta. Nagatuo ako kay Jesu Kristo, ianak nga bugtong nga aton Ginoo,
Panamkon sa lalang sang Espiritu Santo. Ginangbunag ni Santa Maria nga Birhen. Ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato. Gilansa sa krus na patay kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanaw siya nga nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit kanagalingkod sa tuos ang Dios nga Amay, makagagahom sang tanan. Gikan dito magakaripa sa liwat sa paghukom sa mga buhi ka sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Hinigugma nga mga kauturan, sundon naton ang pangagda ni Juan Bautista nga maghinulsol ka magbag-o sa aton pagpangabuhi. Sa pagulat naton sa pag-abot sang Ginoo, aton nga ipangamuyo, pamatii kami o Ginoo. Pamatii kami o Ginoo. Para sa Santo Papa nga si Francis, ang amon obispo nga si Marvin, mga obispo, mga pari, mga diakono, kag tanan nga nag-alagad sa simbahan. Ginoo, himua sila nga matutom nga mga manugwali sang Ebanghelyo, kag magpangabuhi suno sini. Mga muyo kita. Pamatii kami o Ginoo. Para sa mga opisyalis sang gobyerno, Ginoo, tuy-tuyi sila sa paglakat sa matarong kag matadlong nga dalan. Ipaiway sila sa pagsulay sang manggad, gahom kag dutanon nga kalipay, agud hilway sila nga mag-alagad sa imo kag sa imo banwa. Mga muyo kita. Pamatii kami, Ginoo. Para sa mga kaparian kag mga reliyoso kag reliyosa, kabay pa nga mangintang pad sila sa paghatag sang ila kusog kag tagipusoon sa pag-alagad sa Dios kag sa iya katilingban. Mga muyo kita. Pamatii kami o Ginoo. Para sa padayon nga mga binatilawan sang balatian, kaimulon kag pagpabaya sang mga tao, kabay pa hindi sila matdulaan sang paglaom, kag padayon sila sa pagsalig sa pagigugma, kag pagtatap sang Ginoo. Mga muyo kita. Pamatii kami o Ginoo. Para sa mga pamilya nga Pilipino, Ginoo, kabay pa nga mag-aman kami para sa imo pag-abot sa tunga namon, paagi sa pagpangamuyo, paghiliusa kag pagkilala, kag pag-alagad sa imo sa amon mga utod, labi na gid sa mga maluya kag nagaantos. Mga muyo kita. Pamatii kami o Ginoo. Sa kahipos sa tanibungat sa Ginoo at ang personal nga mga intensyon kag mga pangamuyo, kag ato man dumduman mga katawan natin yung promesa na pangamuyuan sa diyang santos nga misa. Ilabi na gid man nagasaulo kadlang kaadlawan tag anibersaryo kadiyang nga adlaw. Dios nga amon Amay, sa pagulat namon sa pagkari ni Kristo, bag-uha ang amon matagipusoon tag una-una, agud magakabagay kami nga pagatawgon nga imo mga anak. Ginapangayo namon ini paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Para sa
Magpangamuyo kamo mga utod agud ang akon jagang inyo sakripisyo mahamutan unta sang Dios Amay nga makagagahom sang tanan. Batunon unta sang Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot sa kadayawan kagkaymayaan sang iya ngalan sa aton man kapuslanan kasabugos niya nga Santa Iglesia. O Dios nga amon namay, kabay nga malugpayan ikaw sang amon mga dulot ka mga pangamuyo, kag buligi kami, kay hindi kami makasalig sa amon kaugalingon nga ikasarang. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Agyaraman sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Ibayaw na namo sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid. Takus kag angay gid. Igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan, nga sa gihapon kag sa tanan nga duog. Magpasalamat kami sa imo, o Ginoo santos nga Amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Kay sang pagpaubos niya sang iya kaugalingon, sa iya nahauna nga pagkarisubong tao. Iya gintuman ang plano nga imo ginbukos ang una pagid, kag iya ginbuksan para sa amon ang dalan sang kaluwasan. Agud niya sa adlaw sang iya may mayaon nga pagbalik, madangat namon ang mga saad, ngamon karon ginapaabot sa dako nga kahidlaw. Ganiupod sa mga angeles, sa mga kangeles, kag sa tanan nga nagadayaw sa imo sa langit. Nagaamba kami sing walay untat sa kalantawon sang imo himaya nga nagasiling. Santo, Santo, Santo ang Ginoo, Diyos ang mga ehersito. Puno ang langit kag duta sang imo himaya. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Dayawon ang nagakay sa ngalan sang Ginoo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Sa kaitaasan. Santos ikaw nga tuod o Ginoo, kag angay gid nga ang tanan nga mga tinuga magdayaw sa imo. Paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, kag sa gahom sang Espiritu Santo, imo ginabuhi kag ginapasantos ang tanan nga mga butang. Wala ka nagauntat sa pagtipon sang isa ka banwa para sa imo, agud niya ihalad halin sa pagbutlak sang adlaw tubtub sa iya pagtunod ang himpit nga sakripisyo sa kaymayaan sa imo ngalan. Gani o Amay, ipadpagi sa Espiritu Santo, pasantusa ining mga dulot nga amon gintigana para sa imo, agud niya mahimo ini, nga lawas kag dugo sang imo anak kag amon Ginoong Hesukristo, nga nagsugo sa amon sa pagselebrar sining Eucharistia. Sadto nga gabi sang pagluib sa iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo, kag iya inigin panagtag sa iya magintuton-an nga nagasiling,
magkuha kamo tanan kag makaon sini. Kay ini amo ang akong lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon, iya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat, kag iya inigin palibot sa iya magintutunan nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag mag-inom sa sining kalis. Kay ini amo ang kalis sang akong dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan, nga igaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ibantala naton ang misteryo sang pagtuo. Hayag namon o Ginoo, ang imo pagkamatay kag pagkabanhaw, tugtog nga ikaw magbalik, tugtog nga ikaw magbalik. Gani o Amay, ginasaulog namon ini subong handumanan sa pagkasakit sang imo anak sa pagluwas sa amon, sang iya makatilingala nga pagkabanhaw kag sa iya pagkayab sa langit, samtang ginapaabot namon ang iya mahimayaon nga pagbalik. Amon ginahalad sa imo sing mapinasalamaton ining balaan kag buhi nga sakripisyo. Tamda sing mahigugmaon sa sining halad sang imo simbahan ang biktima nga naghalad sang iya kabuhi sa paglugpay sa imo. Itugot niya kami nga napabakod sang lawas kag dugo sang imo anak, mapuno sang iya Espiritu Santo, kag mangin isa ka lawas kag panghuna-huna kay Kristo. Kabay nga iya kami himuon nga walay katapusan nga dulot sa imo, agud maambit namon ang palanublion upod sa imo mga pinili. Labi sa tanan, upod kay Santa Maria Birhen Iloy sang Dios, upod kay San Jose ang iya nigugma kag tampad nga bana, upod sa imo mga apostoles kag martires, kakaupod sa tanan nga mga santos, pagi sa ila pagbulig, nagasalig kami sa imo dayon nga pagtabang. O Ginoo, tungod sining biktima nga nagpakig-uli sa amon sa imo, hatagi ang bugos nga kalibutan sa pagidait ng kaluwasan. Paliguna sa pagtuo ka sa pagigugma, ang imo simbahan nga nagapanglakaton sa sining duta, ang amon Santo Papa nga si Francisco, ang amon obispo nga si Marvin, ang tanan nga mga obispo kag kaparian, kag ang tanan nga mga tawo nga gintubos sang imo anak. Umaluluyon nga Amay, pamati ang mga pangamuyo sining katilingban nga imo gintipon diri. Tipuna man paagi sa imo gugma ang tanan nimo nga mga anak bisan diin sila. Dalha sa imo ginharian ang amon mga utod nga mga Kristiyanos nga nagkalamatay, kag ang tanan nga nagtaliwan sa sining kalibutan sa imo pagkaabihan. Ginapaabot man namon ang pag-ambit sing dayon sang imo himaya upod sa ila. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo, kay paagi sa iya, imo ginahatag sa amon ang tanan nga mga kaayuhan. Pagi kay Kristo, upod sa iya kag dira sa iya, ginahatag sa imo, O Dios Amay, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dengeg kag himaya, sa mga tuig sang mga katuigan.
tungod kay ginsugo sang aton manluluwas, mga muyo kita sing may dako nga pagsalig suno sa iya gintudlo sa aton. Ay namon nyayara ka sa mga langit, dayahon na imong ngalan, umabot sa muna imo ginharian. Matuman ang imubot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami sing kanunamon sa matagad lang, kag patawaron mo kami sa amon mga sala, silingan ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipagdaog sa panulan. Luwasa kami sa mga kalautan. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan, hatagi kami sing pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala, kag paligo na kami sa tanan nga mga palaligban, samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga amon ginalauman, nga magabalik sa Jesucristo nga amon manluluwas. Ay imo ang ginharian, ang gahong kakang himaya sa mga tuig, sang mga katuigan. O Ginoong Jesucristo, ika nagsiling sa imong mga apostoles, ang pagidait ginabilin ko sa inyo, ang akon pagidait ginahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala, kundi pagtuo sa imong simbahan, kag suno sa imong ginsiling, hatagi siya sing pagidait na paghiusa, ikaw nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Ang pagidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo tanan, pagyaraman sa imo. magatagay kamo sing paghidait.
Mga kauturan, iyari si Ginoong Jesus sang kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan ang mga ginadapit sa sining bangkete sang kordero. Ginoo, dali ako takos nga magsulod ka sa akong puluyan. Apang imit lang mo lamang sa kapulong ka mag-aayo ang akong kalag.
Mga muyo kita. O Ginoo, imo kami ginsagod pagi sining langit nun nya kalanon. Tudloy man kami sa paggamit sing maayo sa mga butang adutan nun, kag sa pagkamahal sa mga langit nun. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Maghalad kita kaambahanan sa Taniloy Birhen Maria. Durugid niya salamat sa inyong pagpakigbahin sa diyang santos nga misa. Durugid niya salamat sa atin mga liturgical ministries, Ministry of Altar Servers, Ministry of Lectors and Commentators, Ministry of Music, kakaninyo tanan, durugid niya salamat. Sa ngaran kang diocese, kagkangaran kang Cofradia de la Virgen Maria in Panay, Antique Chapter, ako nagapasalamat di kaninyo sa inyong kaaluan kag mabinuligan nga pagpartisipar sa bag-ulang ginanahiwat natin nga Grand Marian Procession, Second Grand Marian Procession rediya sa atin nga diocese ka nagligad lang Biyernes. Durugid niya salamat sa community kang Mensa Domini Chapel and Mensa Domini Sisters kag sa ating mga mass goers nga maaluan nga nagtuguro kang anda nga suporta para sa atin nga karosa ang entry kang atin nga Our Lady of Perpetual Help. Duro na mangkot manhaw nga
Our Lady of Perpetual Help ang ginpili kang mensa sa kadiyang nga tuig, kag amo rin diyang sa mga sunod pa nga mga tinuig. Tungod ay may bakul nga lugar ang imahin kang Our Lady of Perpetual Help sa atin mga sisters, no? Amo diya ang medalyon niya na ginabaton kang sanda magbaton kang anda nga vows sa congregation, the image of Our Lady of Perpetual Help. So sa liwan durudurugid nga salamat kaninyo tanan. Ginapamaan nga sa Sabado among pag-umpisa kang atin nga misa aginaldo, misa de Gallo kung simbang gabi. Ang atin nga misa pagahiwaten sa alas 4:30 sa Kasanagan, 4:30 a.m. Ang mga sobre para sa magusto mag-sponsor available sa Mensa Domini Religious Shopee kag redyaman sa Mensa Domini Chapel. Maumpisa diya, pwede ka mo makapangayo, umpisa sa Martes, Tuesday, December 12, 2023. Tiginaagdang tanan sa pagpartisipar natin sa diyang atin mahirikuton para sa Paskwa kapag paabot ng Paskwa kag Ginoo. Ang atin nga simbang gabi is 4:30 in the morning. Sa December 17, sa atin nga 4:30 o'clock in the morning nga simbang gabi, second day, ang atin Senior Obispo Marvin Maceda magapakig-imaw ka natin sa diyang selebrasyon. Durugid niya salamat, kirita ay kita sa Sabado para sa first day kang atin niya simbang gabi. Ang Ginoo yara sa inyo. Magduko kamo sa pagpangayo sang bendisyon sa Dios. Nagatuo kamo nga ang anak sang Dios nakarina sa aton sa una nga panahon. Nagapaabot kamo nga siya mabalik liwat. Kabay nga ang iya pagbalik magdala sa inyo sa kapawa sa iya pagkasantos, kag ang iya bendisyon magdala sa inyo sing kahilwayan. Kabay nga ang Dios magpaligon sa inyo pagtuo, magpahalipay sa inyo sa paglaom, kag magmapinadayunon sa gugma sa tanan nga adlaw sang inyo kabuhi. Nagakalipay kamo nga ang aton manluluwas nagpuyo upod sa aton subong tao, kun magkari sa liwat sing mahimayaon, kabay nga padyaan niya kamo sang kabuhi nga dayon. Amen. Kag bendisyonan kamo sang Dios nga makagagahom sang tanan, Amay, Anak, kag ang Espiritu Santo. Amen. Maglakat kamo sa kalipay kag sa paghigugma, nahalad na ang santos nga misa. Salamat sa Diyos. Sa dako nga kasalanan